flashlight, kaya bang patakbuhin ng battery sa flashlight ang kotse? Battery yun. Pero ang kaya niya lang, flashlight o radyo. O ngayon, dito sa kotse, di ba may battery na 2SM ba yun? 2SM. Kaya ba ito? Kaya na ito? Kaya. Pero yung battery ng flashlight, so depende sa karga ng battery. Di ba? So sa pananampalataya, tayo ay pwedeng maging pareho kung yung dinaanan ko, daanan mo. Pero kung hindi mo madadaanan yung dinaanan ko, hindi mo ako maabot. So daanan nyo rin. Ako noon, ang charger, kasi ang battery may charger yan. Pag iyan ay hindi mo charge, di ba? Naglolobat yan eh. Ako ang charger ko noon, fasting. Prayer and fasting. At sa pagdating talaga sa worship, iyan ang ano ko. Kasi wala tayong pwedeng maibigay kay Lord nang galing sa atin. Worship lang. Nag-tithes ka, kanino galing yan? Kay Lord din galing yan. So anong naibigay mo? Ang maibigat niya, baka nagnanakaw ka pa. Di ba? So wala tayo na ibibigay kay Lord na maliban sa worship, yung galing talaga sa atin. At diyan si Lord natutuwa na lagi kang nag-worship. Kaya nga, minsan talakayin ko ulit ang worship. Okay. So, okay, nakuha nyo na. Depende ang power ng isang tao. Depende ito sa ano na ba ang naabot niyang pananampalataya. So, pag naabot mo na yon, talagang magiging powerful ka. So, ngayong gabi ay hindi na po bago itong aking dadalhin. Karugtong ito ng minsan ay tinalakay ko na about Holy Ghost. Mahalaga kasi kasi may mga Kristiyano na nakakalimutan kung ano ba ang pwedeng gawin ng Holy Ghost sa buhay niya. So, mayroon ditong tanong, ano ba ang Holy Ghost? Para makakita natin, gaano ba ito kahalaga sa atin? Amen. So, sabi po rito, ano ang Holy Ghost? Sabi niya. Pakinggan niyo mabuti. It is the Spirit of God dwelling in you. Okay, so ano daw ang Holy Ghost? Ito ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo. Para ano? To do the works of God. So, magagawa mo lang ang pinagagawa ng Diyos kung nandyan ang Holy Ghost sa iyo. Hindi ito magagawa ng isang wala. Alam natin, may lahat tayo. Kasi sa Pentecost, upper room, ang 120 tumanggap ng Holy Ghost. At nang mangyari yun, nawala na yung karuwagan nila, hindi na sila takot mag-share. Sabi, sina Pedro nga, alam nilang lalatiguhin sila, bubugbugin sila. Sige lang. Hindi na sila duwag. So, ang Holy Ghost ay ito ang dahilan kaya muna nagagawa. Ulitin ko ang basa. It is the Spirit of God dwelling in you to do the works of God. So magagawa mo lang ang pinagagawa ng Diyos kapag nandyan sa iyo. Kasi sabi nga ng John 16:13, siya yung guide. Alam niyo ba ang guide? Ang tunay na, halimbawa, may tour guide ka, pumunta ka sa ibang bansa, kailangan mo ang tour guide.
Kasi baka mamaya, kung saan ka mapunta. Ha? So, kailangan mo ang tour guide. At yung tour guide na yon ang mag-aano sa iyo kung saan at hindi ka mawawala. So, ang Holy Ghost, hindi ka mawawala kapag nandyan sa iyo. Siya ang mag-guide sa iyo, maski sa ang lugar ka pumunta. Siya ang guide natin. Amen? So, sabi rito, pangalawa, it's God satisfying portion to His church. So, kaya pala, ang may Holy Ghost, hindi po yan malungkot. Amen? Masayahin po yan. Okay, tulad ni Brother Felix, namatayan na, masaya pa rin. Hindi ang kalungkutan, hindi po yan para sa may Holy Ghost. Masaya po ang may Holy Ghost na naglilingkod sa Panginoon. Ha? It's God's satisfying portion to His church, sa mga believer. So, nandoon lagi yung kanyang pagnanais, mapasaya ang Panginoon. Okay. That's what the Holy Ghost is. Ano pa? It's a power. So pag walang Holy Ghost, wala kang power. Siya ang power eh. Siya yung, kumbaga, energy. Ha? So pag nandiyan sa yung Holy Ghost, hindi ka na dapat na nag-aalala sa buhay mo. Kasi sa isang alam niyo, sa isang Kristiyano, yung tiwala niya kay Lord, kaya siya hindi nag-aalala. Ano bang pangangailangan natin na hindi kaya ni Lord? Sa palagay niyo, meron bang bagay na hindi niya kayang gawin? Yung pangangailangan natin. Okay. So, sabi niya, hindi lang yun. It's a seal. Anong sabi doon sa Ephesians chapter 4:30? Ang isang Kristiyano may, kumbaga, yung sa pulis, hindi po lahat ng nagsusuot ng nagpapakilalang pulis ay pulis. Mayroong mga pulis-pulisan. Ngayon, paano natin makikilala ang tunay na pulis? May mga tsapa yan. At yung kanyang ID talagang enlisted sa gobyerno. Kasi noong sa Bicol, may mga nag-checkpoint din doon. Nakasuot din sundalo. Pero NPA. Kaya sa Bicol, delikado ang checkpoint doon. Baka matsimpuan mo yung nag-checkpoint pang NPA. Ha? So, hindi po lahat totoo na sundalo o pulis. So, makikilala mo ang tunay, naka-record sila sa gobyerno. Okay? So, sila yung may seal, may tatak ang Kristiyano. May palatandaan ang Kristiyano sa buhay niya. Ano pa? It's a sign. It's a comforter. Pag nandiyan sa iyong Holy Ghost, Brother Felix, masakit yun. Ano nangyari kay Brother Felix? Biro mo, anak mo, panganay mo, kumbaga, nakita mo pati sa bata yung pagiging totoong Kristiyano. Tapos mawawala. Pero may nagko-comfort sa iyo. Nangyari man yun, ngayon, sumakit ka na comfort kasi alam mo ang salita. Alam mo na yun ay hiram lang. Pinahiram lang sa iyo ng Diyos yan eh. Ngayon, kinukuha na ng may-ari. Sino tayo? Yun ang nagko-comfort sa iyo, yung salita. Na ang ating mga mahal sa buhay, wala tayo magagawa kung oras na yan. Ang may-ari Felix, kunin ko na itong pinahiram ko sa iyo. Tama na 9 na taon. See? So, ngayon, dahil alam mo ang salita, nakukomfort ka.
At mamaya, ano ba yung salita? Tingnan natin. Ano pa? Sabi niya. It's an advocate. Alam niyo ba yung advocate? Ito yung tagapagtanggol mo kumbaga sa husgado. Mas mataas ang ano nito sa isang abogado lang. Na parang ito ay sumasalo sa iyo. Yan ang Holy Ghost. Advocate. Ano pa? It's goodness. Kapag ka nandyan sa iyo ang Holy Ghost, ang kabutihan ng Diyos, mararanasan mo yan. It's healing. Wala pong taong nagpapagaling. Diyos lang. Okay? It's God's open door. At ang mabigat, it's an assurance. Pag nandyan sa iyong Holy Ghost, kasi yan yung tatak mo eh. Assurance. Sigurado ka. Kaya nga yan po ang dapat na siguraduhin ng tao. Ang taglay niya ang Holy Ghost kasi assurance mo yan na hindi ka mawawala. Okay? Ano pa? It's rest. Pag nandiyan sa iyong Holy Ghost, meron kang kapahingahan. Kaya, ano ang dapat mong ipag-alala? Pahinga ka, ibig sabihin ng kapahingahan, yung mga bagay na hindi mo magagawa sa sarili mo, nandyan sa iyo yung maglulutas. Kaya pahinga ka. Ano ba? It's peace. Merong kapayapaan. Kaya kahit na pinasok ng problema si Brother Felix, mapayapa. Okay. At sabi nito, it's life. It's a promise. So ang Holy Ghost, hindi pwedeng hindi ka magkaroon. Kasi pinangako yan ng Panginoon. It's a mark. It's your protection. Tingnan niyo po ang nangyari sa ating mga pastor na Kung walang proteksyon, kasi matindi yung aksidente. Kung walang proteksyon, 3 pastor ang nakaburol ngayon. Pero dahil ang Holy Ghost, tanglay nila. At paano naman pastor ang kasiguran taglay nila? Yung mensahe ng panahon. Tinanggap nila sa buhay nila. Okay. Sabi niya, it's your witness. It's a covenant. Alam niyo ba yung covenant? Tipan. Kumbaga sa mag-asawa, marriage certificate, na nagsumpaan kayo. Walang iiwanan. Ang Holy Ghost, hindi ka iwanan yan. It's a covenant. It's the Spirit of Jesus Christ in you. So ang Holy Ghost, iyan pala ang Espiritu ni Kristo na nasa tao. He's the God of heaven. Ang Holy Ghost. The Holy Ghost is the Word of God in you that identifies itself by accepting that Word. Ano sabi niya? Yung Word, siya po ang Holy Ghost. So, anong klaseng Word? The Word of the hour. So, pag hindi ito na sa'yo, ang mensahe ng panahon, wala kang Holy Ghost. Kasi siya pala yung mensahe ng panahon. Ulitin ko mas Kaya nga nakakalungkot po yung mga Branham din sila. Pero lipas na ang kanilang mensahe. Sabi niya, the Holy Ghost is the Word of God in you that identifies itself by accepting that Word. Ano yun? Tinanggap mo ba yung Word of the hour? So kung tinanggap mo ang word of the hour, medyo may may pag-asa ka. Malaking pag-asa mo. Kaya lang kasi may mga tumanggap sa word, hindi naman ibinubuhay. Ayun po ang problema.
Sabi niya, you are a Christian when you are born again and filled with the Holy Ghost. Ayun. So, ang born again, ang Kristiyano, born again. At puspos ng Espiritu ng Panginoon. Okay? And not until then, and you are yielded completely to the Spirit. Okay, so anong yielded? Sunod-sunuran, flexible ka. Ang born again, ang filled ng Holy Ghost, sunod-sunuran sa Diyos. Hindi ka tumatanggi. Kasi alam mo na, yung nandyan sa iyo, si Lord yan, ang Holy Ghost. Kung nandyan sa iyo, hindi pwedeng hindi ka susunod. Kung nandyan, hindi mo yan maiwasan. So, ang Holy Ghost na nandyan sa iyo, ang nag-guide sa iyo para sumunod. Ganun lang kasimple. Okay? So, kaya nga, mahalaga po na i-check natin sarili natin. Meron bang nag-guide sa akin para gawin yung pinagagawa ni Lord? Kasi kung walang nag-guide sa iyo, questionably po yan. Okay? O, kalitin ba ang basa? And you are yielded completely to the Spirit. If you are not yielded to the Spirit, then you are not born again and you don't have the Holy Spirit. Sabi po ni Brother Branham, kapag hindi ka raw sunod-sunuran or yielded completely, sabi niya, to the Spirit, sabi niya, if you are not yielded to the Spirit, then you are not born again. And you don't have the Holy Spirit. O, ayan. O, hindi. Profit po ito. Ulitin ko mas ito. Okay. And you are yielded completely to the Spirit. If you are not yielded to the Spirit, then you are not born again. Oh, hindi po ako may sabi niyan. Hindi ka anya born again. And you don't have the Holy Ghost. You might speak in tongues and shiver and jump and run and do all kinds. Pero hindi po yun ang basihan. Ang basihan dito, sunod-sunuran ka. Kasi nandiyan, yung Holy Ghost na nandiyan sa iyo, siya yung uudyok sa iyo. Hindi mo maiwasan. Kasi, okay, para lalo nating ulitin ko lang ito. Sabi ng prophet, the soul is the nature of the Spirit. So, kung ano ang espiritu mo, makikita ito sa soul mo. At yung flesh naman, kung anong soul meron ka, sunod-sunuran lang yung flesh mo sa soul. So, kung ang espiritu mo galing sa Diyos, alin yon? The Holy Ghost. So, yung soul mo, sunod-sunuran sa Holy Ghost yan. At ngayon, yung flesh man mo, hindi pwedeng hindi yan sumunod sa nature mo. Kasi ang nature ng espiritu, yung soul. Pero kung hindi naman sumusunod yan, anong ghost ang nandyan? Holy o bad ghost? Sabi niya. What is the baptism? Punta tayo sa baptism of the Holy Ghost. Sabi ng prophet, it is the Spirit. Ano raw ito? Okay? It is the Spirit baptizing you into the body of Christ. So, ang baptism natin dito ay sa body, sa katawan ni Kristo. Kasi kumbaga sa hindi po tayo pwedeng, sabi nga, no man is an island dito. Hindi pwedeng, nag-iisa tayo. Kailangan nakapasok tayo sa body na ang head ay si Jesus Christ. Hindi pwedeng yung bara-barabay. Alam niyo ba yung bara-barabay? Sabi nila. Kung ano-ano lang ang gagawin. No.
God is a God of order. Kailangan nakapasok ka sa katawan ng Panginoon na ang head ng body na yan, kasi many-membered body, marami tayo. Pero, nagiging pantay-pantay po tayo dito kasi isa lang ang head natin. Walang pataasan dito. Okay? So, kailangan nakapaloob ka sa katawan niya. Okay, nasabi niya, it is the new birth. Yung baptism sa Holy Ghost. It is the new birth, sabi niya. It is the Spirit of God coming in and filling you after you have repented. Ano yung repentance? After ng baptism sa water. Okay? Having heard His word and been baptized in water as an answer of a good conscience towards God. Naipaliwanag ko na ito doon sa yung sabi ni Pedro, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi o paghilod. Lulusong ka sa tubig, hindi ka maliligo. Deep into water para nagrepent ka ng buo. At doon sa repentance mo, tinatanggap mo sa buhay mo na lalakad ka na sa tamang buhay. Okay. Ayan. Now, to receive Christ is to receive His Spirit. Pero, anong klaseng receive? Dalawa kasi ang mga tumatanggap. Dalawang klase po ang tumatanggap. Merong tumanggap kay Lord sa puso. Tinanggap niya sa puso si Lord. Kaya, nung siya tinanggap sa puso, nakarating si Lord sa puso. Pero paano yung tumanggap kay Lord sa nguso? Paano papasok sa puso isang nguso lang? Sila yung mga taong tinanggap din nila si Lord pero hindi nakarating sa puso. Kasi nguso lang. Yun po ang pagkakaiba. So, kailangan si Lord yung totoong pagtanggap. Okay? Now, to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. So, ang pagtanggap pala ng kanyang Espiritu, yung new birth. O yan o. To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. So, kapag nandyan na sa iyo ang isang ebidensyang nandyan sa iyong Holy Ghost, baptize ka. At iyan po yung pangatlong bahagi ng salvation. Ano yung unang bahagi? Justification. Pangalawa, sanctification. At ito, to be baptized with the Holy Ghost. Okay. Sabi niya, and fire. If you haven't got the Holy Ghost, brother, ito, mabigat po ito. Okay. If you haven't got the Holy Ghost, brother, I don't care how many churches you belong to. Kapag hindi mo taglay ang banal na Espiritu, kapatid, wala akong pakialam kung ilang simbahan yung pinagmembruhan mo. 7,000 churches. Sige, membro ka. Walang ano yan. Walang kabuluhan yan. Okay. I don't care how many churches you belong to. You are lost if you are not born again of the Spirit of God. By the baptism of the Holy Ghost, you are lost. So kaya napakahalaga mga kapatid, yung seryosong paglilingkod. Hindi yung bara-barabay. Yung totoo talagang paglilingkod. Biro mo ito, kahit membro ka ng lahat ng simbahan, pero sabi niya, I don't care how many churches you belong to, you are lost if you are not born again of the Spirit of God. By the baptism of the Holy Ghost, you are lost. Inulit. Ano ba? Ayun.
I don't care how, yan. You are lost. Brother Branham po yan. So may mga kasi may mga nagtuturo na kampante sila. Dahil siguro alam ko ang mensahe. Hindi ganun kadali yan. Dapat seryoso ka. Kasi sabi dito ng prophet, kahit anong ilang simbahan ang maging membro ka, mawawala ka. Ito, that the preacher, mangangaral na ito, that the preacher is still, if he stood up there and preached the word like an archangel, understood the mysteries of the Bible, and made a very good pastor, went and visited the people and things like that, he could still be lost. Ano na ito dinadalaw niya mga membro niya. Ang galing niyang magpaliwanag. Yung lahat ng misteryo. Ang galing. Pero pwede pa rin siyang mawala. So hindi po ito laro na paglilingkod natin, mga kapatid. Hindi po ako may sabi niya. Yan. Sabi niya, each his fruit tells it every time. Brother, see? He, no matter how good he is or what he is, he must have the Holy Spirit in his life. So dapat taglayin niya yung Holy Ghost. Pero anong ebidensya mo na nandiyan na sa yung Holy Ghost? You are yielded. Sunod-sunuran. Yan po ang hindi po ako may sabi, Brother Branham, ang ating propeta. Okay? So talaga ang hinahanap ni Lord na seryosong paglilingkod. Amen? Hindi yung basta lang naglingkod. No. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ako namimiss ko na yung bukal-bukalan. Nakarating doon si Jomer. Nakarating doon. Saka si Jenny. Naisama namin yun. Si Angel. Ang sarap maligo doon. Pero hindi ako makapunta. Kasi yung tungkulin ko, hindi ko ito pwedeng pabayaan, mga kapatid. Seryoso ako rito sa ginagawa ko. Kaya nga kung sakali ako, pag humahaya ako ng hindi lang ako nakapagturo dito ng linggo. Nung pumunta kami sa Mindanao, malayo kasi yun. Kaya si Brother, sino ba nag-preach nun dito, Brad? Nasa Mindanao tayo. Hindi, kasama si Fernando. Ikaw ba nangaral sa Mindanao kayo? So kasi hindi ko pwedeng yung linggo. Kasi ito yung pinagkatiwala sa akin ni Lord na church na ito. Hindi ko ito pwedeng pabayaan. Amen? Sabi niya. Now, dito po tayo sa The evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age. Ayan. So, to receive the word of the hour. Iyan daw ang ebidensya. Sabi ng prophet. The evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. So, kung ano yung mensahe ng panahon, kailangan matanggap niya yun. Hear what the Spirit says. Amen? Now, ito ang kanyang inihalimbawa.
if the spirit of Elijah upon John would make John act like Elijah. So kung ang espiritu niya ni Elijah ay nandoon kay Juan, ang kanyang act o actuation is actuation ni Elijah. Parang ano, sabi nga ng prophet, kapag ka nandyan sa iyo ang espiritu ni Beethoven, magaling ka sa music. Kasi nandyan sa iyo. Beethoven ba yun? So, kung nandyan niya sa yung espiritu ni yung holdupper sa Amerika, sigurado may baril ka rin sa baywang. So, depende sa espiritu mo. Kung ang espiritu ni Kristo nandyan sa iyo, ang karakter mo rin, karakter ni Kristo. So, kung ang Holy Ghost nandito sa atin, ang karakter ng Holy Ghost ang magdadala sa iyo. Amen. So, now dito po sa sa Luke 12:49-51, I am come to send fire on earth. Yung fire dito at ang Holy Ghost ay magkasama. I am come to send fire on earth, and what will I, if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with, and how am I distressed till it be accomplished? Suppose you that I am come to give peace on earth? O sa akala nyo ba naparito ako sa lupa para magdala ng kapayapaan? I tell you, nay, but rather division. Okay, so bumaba si Lord, hindi division pala ang pagbaba niya. Pero ang tinutukoy niya dito, kapag dumating sa iyong Holy Ghost, may kalaban ka na. O, di ba? Yan ang sabi ni Paul doon sa Galatians 5:16-17. Na kaya sabi ni Paul, lumakad kayo ayon sa Espiritu sapagkat magkalaban ito. So pag nandyan sa iyong Holy Ghost, kalaban mo na dito yung laman mo. Sarili mo mismo ang kalaban mo rito. O bakit kalaban mo na? Kasi ang laman mo, ang gusto niyan mundo. Ang Holy Ghost, iba. O, saan ka dadalhin ng Holy Ghost? Kabanalan. Pero yung laman mo, ang gusto niyan iba. Kaya meron ng war. Ayan po ang So tandaan niyo yan sa ating buhay. Laging may naglalaban. Sabi nga ng prophet, sabi nung kausap ng propeta, alam mo niya, Brother Branham, mula nung tanggapin kong Holy Ghost, parang may nakatira sa akin na isang itim na aso at puting aso na nag-aaway. O sino naman ang niya nang nanalo? Kung sino yung pinapakain ko ng lagi, yun ang panalo. So, anong ibig sabihin? Kung ang pinapakain mo laman, ay, talo ang espiritu. Pero kung ang lagi mo pinapakain yung espiritu mo, talo yung laman. So, depende. So, kaya nga sabi ko kanina, depende kung anong klaseng baterya ka. Ikaw ba yung baterya na pang flashlight lang? Hindi mo mapapaandar ang kotse. Okay? So dito, kapag tayo ang lagi nating inaasikaso, spiritual, lagi kang panalo dito. Okay. Amen. So ngayon, bakit maraming bumabagsak? Una, baka wala dyan. Kasi marami pong sumasampalataya, head knowledge lang. Yung word na kanyang pinakinggan, sa ulo niya lang inilagay. Hindi nakarating sa puso para maging pananampalataya. So dito ang word, mga kapatid, is sa puso natin. Ibuhay natin at tingnan nyo, lagi tayong matagumpay. Amen. At makikita mo, bakit nagtataka ka? Bakit puro pang-Panginoon ang lagi mong gustong puntahan? Amen. Yan yung ginagawa ng Holy Ghost. Hindi mo yan matatanggihan, mga kapatid.
kapag ka nakatira sa iyo Holy Ghost. Amen? Okay, God bless.